So mga ropa, tandaan nyo, yung pagiging mataba, hindi masama. Ang babae, siya ang nagseselect kung kanino siya bubuka ka. So ganyan din yung nakikita ko pag yung sa mga babae na gusto nyo, instant. Kaya kayo nasasaktan madalas, kaya kayo nadidisappoint. Kung talagang malupit ka at marami kang alam na pwedeng i-argue sa isang tao or sa mga sinabi niya, dapat dun mo siya banatan, hindi yung sa... Tandaan nyo ha, lahat ng choices natin may consequences ha. Hey, what's up guys? So Vlad the Motor here mga ropa. Anyway, meron akong papapanood sa inyo mga ropa. Tinag sa atin ng isa sa mga ropa natin. So, ewan ko bakit nagtatalo silang dalawa. Ayoko na magsalita, pero panoorin nyo. Ayun daw. Ganyan kasi yung chicks ko pare. Kaya hindi mo ako mag-isip kung bakit ayaw ko na mataba. Diba? Magiging mataba kasi para sa akin kasi ano yun, senyalis din ng wala kang disiplina, tamad ka, diba? Mag-sorry daw ako sa mga matutaba. Bakit? Sino bang pinatama? Dapat kayo mag-sorry sa sarili nyo kasi alam nyo sa sarili nyo na mataba na kayo pero di nyo ginagawa ng aksyon, mamen. Pogi ah. Reverse natin? Hindi nyo rin ako masisisi kung bakit ayaw ko sa mga sigbin, di ba? Ang pagiging sigbin kasi para sa akin, ano yun eh? Sinyalis yun ng wala kang disiplina, tamad ka. Mag-sorry daw ako sa mga sigbin. Bakit? Sino ba pinapatamaan ko? Gago kayo mag-sorry sa sarili nyo. Kasi alam nyo na sa sarili nyo na sigbin na kayo pero di nyo pa rin ginagawa ng aksyon, mamen. Okay, so may point naman si Ropa. Tama naman yun. Kasalanan mo pag naging mataba ka. So may mga magulang na gusto nila sa anak nila mataba eh. Di ba? Habang lumalaki, talagang pinapakain nila ng pinapakain. Ayaw nilang magmukhang malnourished or ayaw nilang magmukhang payat. Pero para sa akin mga Ropa, pag nagkaanak kayo, much better na huwag niyong patabain. Kasi talagang ano yan eh, pwede maging problema nila yan eh. Pag nagdalaga na sila, pag nagbinata na sila. Especially sa mga kalalakihan. Malaki ang impact or effect niyan sa atin psychologically, sa confidence natin, self-esteem natin. Okay? Hindi natin maiaalis yan. Let's be fucking honest. Because we as a human being, we follow kung ano yung rule ng ano sa society. Di ba? And hindi mo maiaalis na may marinig ka pag ikaw ay overweight, pag ikaw ay mataba. And most of people right now, napaka-sensitive sa mga ganyan. Di ba? So kaya nga, maraming kumpanya or maraming mga clothing company na they trying to normalize yung pagiging obesity or yung pagiging overweight ng isang tao. Pero ano nangyayari? Nagba-backfire sa kanila, di ba? So pag nag-backfire sa kanila, anong ginagawa nila? Inaalis nila yung billboard nila or inaalis nila yung ads nila sa ganun na meron silang mga plus size na ginagawang model. Kasi nga, hindi mo dapat talaga gina-justify or nino-normalize. Kasi mentally, emotionally, lalo na sa health natin, it's not fucking healthy, man. Kumbaga, sinasabotahin nyo na dapat magpapayat sila or i-reach nila yung ideal na body para sa height nila. Pero ang ginagawa mo, nino-normalize mo na it's okay, it's fucking fine. Di ba? Pero tandaan nyo ha, lahat ng choices natin may consequences ha. So sa mga babae, walang problema eh. Kasi ang mga babae, lagi nakaka-receive ng ano yan eh, ng compliment eh. It's okay girl, meron lalaki makaka-handle sa'yo. It's okay girl, they will love your curves. What the fuck? Di ba? It's okay girl, ang ganda nga ng curve mo eh. Yung iba nga gustong magpataba eh. Di ba? Hindi makapagpataba eh. Ako nga oh, di ba? Ang payat-payat ko, gusto ko nga ganyan. Tama mo, diretso yung katawan ko. Pero ikaw girl oh, I really like your curves. What the fuck? That's not fucking true. Minsan, eto ha, minsan kapwa mo kaibigan babae sa babae, di ba? It's not women empowerment. It's women delusional. Hindi siya nakaka-empower eh. Di ba? She's not telling the truth. She's not telling the truth to her friend na, girl, ano ba yan? Kailangan mo alagaan yung sarili mo. Kung gusto maka-attract ng mga lalaki na talaga na gusto mo, kailangan mo talaga magpapayat. And if you want to live longer, at para hindi ka rin ma-depress or masad sa katawan mo, then you need to do something. Walang ganun mga ropa. Kasi pag sinabi mo yun sa babae, lalo siya masasaktan. Di ba? Kasi since nang bata pa lang sila, kinip na sila or ayaw silang masaktan. Especially ng mga magulang nila. At lalo na yung mga tao nakapaligid sa kanila. So ikaw bilang stranger or bilang hindi niya gaanong kakilala, ikaw magsasalita nun sa kanila? Di ba? Well, much better na ikaw yun kaysa yung kamag-anak nila or magulang nila kasi mas masakit sa kanila yun. Pag narinig nila yung taong mahal nila or yung taong nag-aruga or yung taong nagmamahal sa kanila, pag narinig nilang ganun, kadalasan na-open sila. Kaya mahirap magsalita these days ng mga ganyan, na mataba ka, overweight ka. Pero, come on man. Ang mahirap kasi sa atin, binibigyan natin ng too much meaning yung pagiging mataba na parang, pag sinabi lang naman mataba, hindi naman ibig sabihin nun, wala ka na magiging girlfriend or wala ka na magiging boyfriend eh.
Kumbaga, iniiba yung definition eh. Sinishame ngayon yung pagiging mataba. Kaya ang hirap sabihin. Di ba? Kumbaga, kailangan careful tayo sa bawat salita natin. Especially yung mga ganyang salita. Napaka-sensitive na natin because of the fucking social media. Kaya nga ang hirap mga ropa. Let's be fucking honest. Yung pagiging mataba, hindi masama. Pero tandaan nyo, may malaking epekto yan. May consequences yan. Lalo-lalo na sa mga kalalakihan. Gets? Sa mga kababaihan, kahit pa paano, hindi mo gaano maririnig yung talagang binubuli sila eh. Pero pag lalaki ka, tapos mataba ka, expect mo, lagi kang pwedeng mabuli or laging pwedeng may sabihin sa'yo eh. Ang pinakamasakit doon, mas worse pa yung pwede mong marinig kumpara sa mga kababaihan. Gets mo? At tandaan nyo, ang mga babae, lagi may safety net or ilalagay sa safety net. Kaya hindi mo sila pwedeng pagsabihan ng mga kagaya ng sinasabi natin sa mga kalalakihan. Gets? And napansin ko dun sa videos ni Ropa na pinost niya na ganyan daw yung mga babae niya. Pero hindi niya naman pinakita yung mukha. At pinakita mo pa rin yung mukha, Ropa. Kasi madali lang naman yun. Mag-video ako, tapos hawakan ko sa tagiliran, di ba? And then sabihin ko, ito ako, bla bla bla. At pakita mo yung itsura, men. Nakakatuwa na nagtatalo sila dahil doon dami nanonood sa kanila. Gandang ano yan parang minamarket nyo yung sarili nyo. Kumaga, gano'n naman talaga negative is positive eh. Negative yung pinapanood mo pero positibo yung dating sa mga taong gumagawa ng content ng ganyan. Kasi maraming ganyan yung mga sinasabi lang rage bait, di ba? Pero syempre, iba pa rin yung talagang lalabas at lalabas yung talino mo. And you should know how to make an argument talaga. And kung makikipag-argue ka sa social media, dapat talaga marami kang bala, marami kang alam. And make sure na talagang hindi mo babanatan yung physical na anyo ng isang tao para lang manalo ka sa argument. Yun ang pinakawag na wag yung gagawin mga ropa. Kung talagang malupit ka at marami kang alam na pwedeng i-argue sa isang tao or sa mga sinabi niya, dapat dun mo siya banatan. Hindi yung sa nakikita mong ito yung pagkatao niya. Di ba? Dun palang talo ka na eh. Ibig sabihin, wala kang alam. Di ba? Kasi binanatan mo na yung physical na anyo niya eh. Let's say, mataba siya, punggok siya, hindi siya kagwapuhan, hindi siya kagandahan, di ba? Doon pa lang maling-mali na eh. Kumbaga, you spreading hate na eh. Hindi na yung hindi na yung kung paano mo sagutin yung mga sinasabi niya or kung ano man yung argument yung dalawa. Gets? So yun, mga ropa, ulitin ko. Pag kayo nagkaanak, huwag nyo kaya na pakainin ng kung ano-ano, okay? So tandaan nyo, sa magulang nag-i-start lahat kung ano yung pwedeng maging gawin ng isang bata or ng mga bata pag laki nila. Gets? Kaya nga kung ikaw, magulang ka, hindi mo alam kung paano magluto, maglinis ng bahay, kung ikaw bilang lalaki, alam mo lang talaga magtrabaho, then you should find a woman na talagang marunong sa bahay. Kaya nga hanggat maaari, dapat kayong dalawa lang ang mag-raise ng anak nyo para at least wala kayong sisihan. Bilang lalaki sa isang relationship or as a parent, dapat alam mo yung gampanin mo bilang ama or bilang tagapagtaguyod ng isang pamilya. Hindi tayo pwedeng pa-cute-cute lang, hindi tayo pwedeng papogi-pogi lang. Alright? It's a basic skills or basic things na pwede mo mai-provide sa pamilya pero malaking impact yun. Kagaya sa mga babae na very basic yan. Marunong ka magluto, marunong ka maglinis ng bahay, marunong ka magtiklop, marunong ka magplansya. Yan yung mga bagay na napakasimple pero it can give more benefits sa magiging anak mo at sa pamilya mo. Kasi yun na nakikita ng mga bata eh at gagayahin nila yun at magiging responsable sila habang lumalaki sila. Hindi yung lahat iaasa nila sa magulang nila or hindi yung lahat ikaw ang magbibigay para sa kanila. So spoon feeding, 'di ba? Kagaya mga nagko-comment sa atin sa comment section. Nung sinabi ko, yung Dawa Badass, dapat nagkaroon ka na ng idea, okay, saan ko makikita, saan ko mabibili yun? Okay, try ko muna sa Google, 'di ba? Kasi yung internet lagi nandiyan yan, kasama mo yan everyday. 'Di ba? As long as may data ka, madali lang for you. Yung iba naman daw hindi ma-download, which is actually matagal na yung libro na yan. Kaya imposible na wala kang makita niyan. Kasi ang tatype mo lang naman, PDF free. Yun lang. The Dawa Badass, PDF free, that's it. Mata-download mo na kagad yan, makukuha mo na kagad yan. But wala nang problema sa akin magbigay ng copy. Pero syempre, gusto ko rin matuto kayo sa sarili nyo kung paano nyo gawa ng diskarte yan. 'Di ba? Kumbaga sinabi ko na, all you need to do is, you need to take action. I-google ko nga. Kaso yung iba, ginugel. Siguro isang Google lang, tapos nagreklamo na. Wala, hindi ko talaga ma-download eh. Pwede bang ipasa mo na lang sa akin? Parang gano'n. Or, wala, hindi ko talaga ma-download eh. Saan mo nakakabili niyan? Wala kasi akong pera eh. So, doon pa lang, talo na tayo. Kasi kung paghanap pa lang ng libro, na ano ka na, nahihirapan ka na, paano ba pag nagbasa ka at inintindi mo yung libro? Di ba? Wala na. So, ganyan din yung nakikita ko pag yung sa mga babae na gusto nyo,
instant. Kaya kayo nasasaktan madalas, kaya kayo nadidisappoint. Hindi nyo alam kung paano gagawin nyo once na ang babae hindi na nag-reply kasi nga nasanay kayo sa instant. So gusto nyo kaagad, nagre-reciprocate siya kahit na wala ka pa naman napoprovide sa kanya. Ang babae nagseselect kung kanino siya bubuka ka. Ulitin ko mga ropa, ang babae, siya ang nagseselect kung kanino siya bubuka ka. Then, how can you be selected by the woman that you like kung wala naman sa'yo hinahanap niya? Naintindihan nyo ba? Kaya nga kung meron kayong dapat gawin or dapat i-improve, i-start nyo sa sarili nyo. Okay? Kung gusto mo talaga na makita ng mga kababaihan yung mga hinahanap nila sa isang lalaki, then you need to improve yourself. Diba? Hindi binibigay yan, ropa. Hindi porkit gwapo ka, matangkad ka, gusto ko na lahat ng mga kababaihan. Kaya nga kayo na nadidisappoint eh. Kaya nga kayo na, nasasaktan. Pag ang babae, nagulat ka, hindi ka pala gusto. Sa kabila ng mga pinakita mo, sa kabila ng pagiging gwapo mo at matangkad mo at may swagger ka, at hindi lang yun, sikat ka pa sa TikTok, ang dami pang followers, tapos tangina, hindi ka pinapansin ng babae. Ow! Ouch ko! Ouch ko! Parang ang pangit. Yung akala mo, may bitaw ka na sa kanya, yung pala, puta, hindi ka pala gusto. Alam mo yung pag super feeling ka, syempre nag-iiba yung dating sa kanila. Okay, mga ropa, balik tayo. So, mga ropa, stop eating shit. Alright? Tandaan mo, lahat yan may backfire, lahat yan may consequences. Lalaki ka, men, lahat ng ginagawa mo, dapat kalkulado. Especially sa mga kinakain mo. Tandaan nyo, mga ropa, yung katawan nyo, ang batayan kung gaano ka kadisiplinado. Ito, hindi ba kayo nagwa-wonder? Karamihan ng mga gay men na magaganda katawan, bakit mas alaga yung katawan nila? Ano tingin nyo? Hindi dahil banidoso sila. Ano? Una-una, may disiplina. Pangalawa, walang babae sa buhay nila. So, we can consider ba na distraction ng mga babae? Yes. Sa goal mo, sa katawan mo, at sa mga ginagawa mo. Kaya nga, dapat marunong kang mag-lead ng mga kababaihan. Marunong kang mag-lead ng babae. Kasi pag lagi ka lang, oo, sige, oo, honey, oo, love, oo, babe. Ibig sabihin, ropa, hindi mo kaya mag-lead talaga. Ang alam mo lang is i-please siya or mag-say yes sa kanya. That's it. At yun na nakakalungkot. Kasi pag nag-anak kayo, pwedeng yun din na makuha ng anak mo. Lalo-lalo na nakakatakot kung lalaki yung anak mo. Okay? So mga ropa, tandaan nyo, yung pagiging mataba, hindi masama. Kaso nga lang, tandaan nyo, may consequences yan na dapat mong tanggapin or hanggat hindi ka nagpapapayat o hindi mo inaalagaan yung sarili mo, hindi mawawala yung consequences na yun. Alright? Hindi ka babae, lalaki ka, kaya dapat alagaan mo ang iyong sarili. At yan ang sign at dyan tinitingnan ng mga babae kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Gets? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.